Isang magandang hapon po ng Huwebes sa ating lahat. Isa na naman pong edisyon ng programang Sa Totoo Lang ang aming pong ihahatid sa inyo. Welcome sa ating pong programa. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. San man po kayo naroon sa mga oras pong ito. Ngayon po ay petsa 14 na sa buwan po ng Mayo taong 2020. Luel Regilman po ito. Simulan po natin ang pagtalakay natin sa ating mga balita at mga issue. Marami po kaming mga ibabalita ulit sa inyo at mga impormasyon na ihahatid po sa inyo dahil nga nakita namin na talagang mga balitang ito kailangan po ninyong malaman. Kayo man po ay kasama namin dito sa Davao City, dito po sa Mindanao, sa Visayas at sa Luzon. Sana po maayos po na nakakarating ang ating pong signal at ang ating programa dyan po sa inyong mga lugar. Pwede po kayong mag-post ng inyong mga comments, reactions dito po sa ating mga pag-uusapan sa kabuuan po ng ating programang Sa Totoo Lang. Nandyan po ang comments section. Tayo po ay live na napapanood sa Banat Pilipinas News na page. Walang inuurungan para sa bayan. Kasama rin pong nag-stream sa atin ang Sandigan News at The President News. So magandang hapon po saan man kayo nanonood na page po namin at hinahanda rin po namin yung aming YouTube channel. Sana po pag na-open na, nasimula na po yung aming YouTube channel, kayo po ay bumisita rin doon at pwede rin po ninyong panoorin yung aming po mga pagtatanghal doon po sa aming pasisimulang YouTube channel. Pero ngayon, dito muna tayo sa ating po mga page, Banat Pilipinas News, Sandigan News at The President News. Paki-like, paki-share, paki-follow po yung aming mga social media sites. Maraming salamat po dahil itong aming Banat Pilipinas News page ay road to 200,000 na kami. Ilang libo na lang mararating na po natin yung 200,000 likes and followers po. Sana tuloy po tayo sa pag-share, pag-like at pag-follow po sa aming pong programa at sa aming pong mga page. Magandang hapon po sa lahat po ng mga nanonood sa atin. Patuloy po na nadaragdagan yung ating pong mga viewers. Simulan po natin ang ating pong pagtalakay, ang ating pong programa sa pamamagitan po ng ating mga headlines. Ang nangunguna po sa ating mga balita ngayon, itong real-time na paglalabas ng data hinggil po sa mga magpopositibo sa COVID-19 ay pinaplano na po yan ng DOH. Dahil maalala ninyo, nitong mga nakakaraan ay naging controversial din po itong patungkol sa pag-gather ng data ng DOH patungkol po doon sa paglalabas nila sa number of positives. Diba? Nagkaroon po ng kontrobersya dahil nag-react itong University of the Philippines patungkol po dun sa parang may discrepancy. So mamaya tatalakayin po natin yan dahil plano po ng DOH na maglabas ng real-time na data hinggil nga po dyan sa mga magpopositibo sa COVID-19. Medical Scholarship Bill, inendorso na po sa plenaryo ng mga senador. Magandang panukalang batas po ito. Tingin po natin ay makikabang rito ang maraming mga Pilipino, lalo na po ang ating pong bansa. Ano po ang nilalaman ng batas na yan? Hihimayin po natin yan mamaya-maya, Mga pamilyang napag-iwanan sa unang pamamahagi ng SAP kasama pa rin sa makatatanggap ng second tranche nito ayon po sa DILG. Maalala po ninyo, lagi natin binabanggit, may second tranche, may pangalawang bugso nito pong pamamahagi ng second tranche. Pero sabi po ni DSWD noong nakaraan, ang makakatanggap lang yung mga lugar na maiiwang nasa ECQ o MECQ. Yung pong yung MECQ, di ba? Yung Enhanced Community Quarantine na modified version. Pero sinasabi po dito ng DILG, mamaya hihimayin din natin na yung mga naiwan, yung mga halimbawa, yung lugar nila ay GCQ na. Pero based doon sa unang data na nag-gather nila, dapat nabigyan yun, kaya lang kinulang ng pondo. Sabi po ng DILG, kasama pa rin silang bibigyan. Mamaya po, pag-uusapan din natin yan. Speaking of SAP, speaking of Social Amelioration Program, ang Armed Forces of the Philippines, tutulong na rin daw po sa pamamahagi ng SAP. Ito, balitang ABS-CBN. Panukalang provisional franchise para sa ABS-CBN umusad na po dyan sa Kamara o sa House of Representatives. Ito pa, patuloy na pagpoprograma at pagbabalita ng ABS-CBN sa internet at cable, patunay umano na hindi sinisikil ang kanilang kalayaang makapayag
Yan po sinasabi ni Speaker Alan Peter Cayetano sa kanyang sponsorship bill kahapon. Ito, ACT Teachers Party List nananawagan po na palayain ang inarestong guro na nagbanta kay Pangulong Duterte. Ito yung nakakabwisit din na balita. Ito pong ACT Teachers Party List po na ito, nakikisawsaw at sinasabing dapat daw palayain yung gunggong din na teacher, di ba? Hindi mo matawag na teacher nakakahiyang tawaging teacher yung mga ganyang klaseng tao di ba? Na isipin mo maglagay ka ng bounty o reward sa sino mang makakapatay sa ating Pangulong Duterte, matatawag mo bang teacher yan? Di ba? Nakakahiya sa profesyon ng mga guro na itulad mo, tawagin mong teacher yung ganyang klaseng tao. Di po ba? Anyway, may kinakampihan siya nung kanyang mga kasama dyan sa ACT teachers na yan. Expected na yan. Inaasahan na po natin talaga yan na gagawin niya ng mga grupong yan, lalo na yung mga makakaliwang grupo. Yun naman talaga yung kanilang intention from the very start, di ba? Na patayin ang Pangulo, guluhin ang gobyerno, yung mga leftist, yung mga komunista na yan, di ba? Yung mga left-leaning organizations, yan yung kanilang pakay at layunin. Anyway, mamaya, puntahan natin yan, pag-uusapan natin yan. Dito po muna tayo sa ibang mga mahahalagang balita. Ito nga pong binabanggit ng Department of Health. Sabi po nila, pinag-aaralan po nila yung real-time na pagpapalabas ng data, pagko-collect ng system at pagbibigay po ng real-time data hinggil po dito sa mga nagpo-positibo sa COVID-19. Sabi po nila, tinatrabaho po nila na maisaayos yung kanilang data collection and provide a real-time data release. Ito po matapos na mapansin ng University of the Philippines at kanila pong ibalita rin, i-report ng UP na parang may problema doon sa data na inilabas ng DOH hinggil po sa mga nagpositibo sa coronavirus noong April, nito pong buwan po ng Abril. Sabi po ng Department of Health, iyan po yung kanilang inaayos na maging actual yung release, yung labas nila. Would be the date that the samples were received and inactivated sa proseso. Hindi sa date na nailabas ang resulta para magkaroon tayo ng real time. Kasi nga po, ang nangyayari, di ba, matagal yung process halimbawa po ngayong kaichinek, hindi naman po mamaya-maya o kinabukasan lalabas na yung resulta. Lalo na hindi naman rapid test yung ginagamit ng ating DOH at ng ibang mga nagte-test, di ba? So dadaan sa proseso ilang araw. So parang doon yata nagkaroon ng problema na doon sa data gathering o yung pagre-release po ng number of positives. Now, plano po ng DOH gawing real time yan. Siguro isasama nila sa report o ngayong araw ito yung nakunan ng test, ngayong araw ito yung nag-positive based kung kailan nakuha. Ibig sabihin mas detalyado yung ibibigay po nila na balita po sa atin. Pero sinasabi naman po ni Secretary Duque ng DOH na yung glitch po na yun, o yung pong discrepancy na nakita nung nakaraang April ng UP, hindi naman siya naka-apekto talaga totally doon po sa dami ng mga nag-positive. In short, halos-halos ganun pa rin. Diba? Nagkaroon ng delay doon sa pagre-report nga po, sinasabi dito ni Secretary Duque. Now, speaking of dito po sa COVID positive, based po sa ating COVID update, yung mga nanonood sa atin, makikita nyo naman po yan dito sa ating screen. As of Wednesday, kahapon po yan, alas 4 ng hapon, meron pong 268 na bagong kaso po ng COVID-19. Kaya po yung total na natin ay 11,618. 21 naman po ang namatay. Kaya po yung total ng number ng mga namatay ay 772 na. Meron din pong mga nakarecover na 145. At ang total po ng bilang ng mga nakarecover ay 2,251 na. Yan po yung ating COVID update as of yesterday po yan dahil alas 4 ng hapon naglalabas po ng update ang ating Department of Health. Kaya po mamaya aabangan din natin kung ilan naman today yung nadiskubre po nilang nadagdag o nabawas dun sa positive cases po natin. Sinasabi nga po ng World Health Organization na mukhang hindi na mawawala yan. Diba kahit pa magkaroon ng vaccine, hindi siya tuluyan talagang may eradicate. Ibig sabihin, nandyan na lang siya. Para bang kailangan na nating masanay na nandyan siya.
Ibig sabihin nga, kailangang masanay na rin tayo dito po sa new normal na tinatawag natin. Kasi sinasabi na mismo ng Department of Health, ng World Health Organization, yung COVID-19 hindi na talaga yan totally mawawala. Parang dengue, di ba? Parang dengue, parang yung mga measles. Pwede nating iwasan. Yung mga measles, may mga bakuna dyan, di ba? Pero hindi siya nawawala, andyan lang siya. Nagko-cope up lang po yung ating kaalaman kung paano maiiwasan ito hanggat maaari na hindi tayo tamaan. Pero hindi na natin siya maaalis kumbaga sa mapa ng ating pong mundo. Kaya nga, sabi natin lagi, matuto na tayo, pag-aralan na nating mag-adjust dito nga sa new normal po na sinasabi. Totally, i-lift man sakaling dumating ang panahon na i-lift na talaga itong tinatawag na mga quarantine protocols, kaya yan man ay GCQ, kaya yan man ay modified ECQ, wala na yan. Kung wala na yan, dapat lagi na nating isasang-isip na itong banta ng COVID-19, hindi na ito mawawala. Andyan na talaga yan. Kailangan na nating masanay, di ba? I-adapt na natin na nandyan siya. Atin lang kung makadiskubre ng gamot o ng bakuna para dyan, abay salamat, di ba? Pero hindi po yan ang dahilan na tayo ay magre-relax na. Babalik na tayo sa dating gawin natin. Kaya nga lagi nating ini-introduce, lagi nating ipinapaalala sa inyo yung new normal na sinasabi po ng ating pamahalaan, ng ating DOH, ng ating WHO na sanay na, i-mindset na natin na meron na talagang new normal. Hindi na pwede yung katulad noon na kinasanayan natin, siksikan, di ba? Yung pakikipaghalubilo natin, even sa mga public transport natin, yung siksikan sa MRT, sa LRT, sa mga bus na halos magkapalit na ng mukha, yung pong mga pasahero, mukhang sa tingin natin yan ay magiging parte na ng pagbabago, yung new normal. Baka hindi na talaga mangyari yan, magiging mahigpit na yung ating pamahalaan dyan po sa bagay po na yan. Kasi dyan naman talaga nagkakahalubilo ang mga tao, transportasyon, di ba, trabaho, malls, eskwelahan. Kasi nakita natin, nung nag-quarantine, bumaba naman. Di ba, hindi ganun kabilis yung pagdami ng mga nagpa-positive. Meron, hindi natin maiwasan, araw-araw, nandyan yan. Kasi meron pa rin paunti-unti talaga criss-cross na mga tao, nagkakahawaan. Pero, imagine na lang kung hindi tayo nagpatupad ng ganyang quarantine, ng ganyang mga lockdowns, ano na kaya? Di ba, baka tayo ng epicenter, tatalunin pa natin ang Amerika. Pero dahil nga dun sa ginawa ng ating pamahalaan, nagpatupad ng mga quarantine measures, pinagbawal yung pagsasalimbayan ng mga tao, stay at home, kahit papaano napabagal natin yung pagkalat ng COVID-19. Kaya nga tayo naman, alisin man yung mga quarantine protocols po na yan. Lagi naming panawagan sa inyo, i-adapt na po natin sa ating kaisipan yung tinatawag po na new normal. Huwag na po nating balikan pa yung dati nating kinasanayan na okay lang, di ba? Party-party, tingnan mo yung PNP ngayon, di ba? Sila ngayon naka-hot seat ngayon, tinutulig sa binabatikos. Pero pinaiimbestigahan naman na po yan ng ating PNP. Kung meron ba talaga mga nalabag, kailangan kasuhan. Yan po mga nagpasaway ng mga pulis. Kasi nga, sinasabi natin, dapat leadership by example tayo. Huwag tayong pasaway. Kasi, pag nakita mo pulis ang nagpasaway, pulis ang sumisita sa mga matitigas ang ulo, ang iisipin ng tao, kayo nga Diba? Kayo nga nagpapasaway kayo nga hindi kayo sumusunod. Mas mahirap para sa mga pulis na magpatupad ng batas kung nakikita ng tao na yung mga pulis na iba, lalo na yung mga opisyal nila, mga pasaway. Kaya nga po sabi ni PNP General Eliazar nung kanina, meron po siyang statement na isolated ito at sana wag maapektuhan yung imahe po ng ating mga pulis, ng ating PNP. Yung po yung kanilang panawagan na sana naman wag lahatin yung pong mga pulis na mga pasaway. Iilan lang naman yan. At ngayon nga, iniimbestigahan nga po yan at pinag-aaralan na sampahan po ng kaso kung kailangan. Even yung NBI po natin sumama na po sa investigasyon. Inaantay pa natin ang Malacanang, even si Presidente Duterte, di ba, baka makialam din siya dyan at magsalita rin siya tungkol po dyan sa issue po na yan ng pasaway na PNP official, di ba, na nag-birthday, ang dami pang mga bisita
na pumunta doon sa kanyang birthday, nakita naman natin kahit anong sabihin nilang walang ganon, walang ganito, nakita natin meron talagang problema. Di ba? Merong paglabag. Di ba? Nakita mo, walang mask yung iba. Yung pakikipaghalubilo. Di ba? Yung pag-inom ng alak. Di ba? Nagpapatupad ng batas yung ating mga pulis. Tama yung sinasabi nga ng ating ilang mga senador na dapat naging ehemplo sila. Di ba? Dahil sila ay may tuturing na mga mas mataas yung otoridad nila eh. Di ba? Nagpapatupad sila ng batas. Sana sila yung nakitang unang-una na sumusunod sa batas. Di po ba? Ibang paksa naman po tayo ng usapin. Dito po tayo, ang mga senador, inendorso po itong Medical Scholarship Bill. Yan po ay for plenary approval na. Dahil po nakita nga nila yung problema sa ating healthcare system. Lalo na nitong COVID, ilang mga doktor, ilang mga healthcare workers ang namatay. Diba? Dahil dyan sa COVID-19, nabawasan pa yung ating mga doktor. Kaya po, noong sesyon kahapon, inendorso na po para sa approval ng plenaryo ng Senado ito pong Medical Scholarship Act or Bill or Senate Bill number 1520. Kasi nga po nakita ng ating mga senador na kulang talaga yung pumbilang ng ating mga doktor. Sabi po rito ni Senator Joel Villanueva, isinasite po niya rito yung report ng World Health Organization kung saan sabi po noong 2017 ay mayroong 40,000 doktor sa ating pong bansa. Yan po ay pareho sa public and private health facilities. Imagine po ninyo, 100 million na tayong mga Pilipino at ang atin pong mga doktor ay 40,775 lamang. Give or take, madagdagan ng ilan yan, 2070, 80, 19, 20. Dagdagan mo na, kahit pag gawin natin 50,000. Di ba? Kahit pa sabihin natin 50,000 na, pero malayo yan, 45,000. Di ba? 45,000 na yung ating mga doktor. Ay napakalaking kakulangan pa rin po niyan. Kung tutuusin, napakalaking gap pa rin po niyan sa dami ng ating populasyon. Kasi ilan tayo? 100 million. Diba? This means, ang ibig sabihin po nito, doon po sa datos ng WHO, sinasabi po rito ni Senator Joel Villanueva, meron pong 4 doctors for every 10,000 people sa bansa. 4 na doktor lang sa 10,000 tao. Ay paano nga tayo magkakaroon ng maayos na healthcare system niyan? 'Di ba? Hindi na tayo magtataka kung bakit yung ating mga public hospitals ay grabe ang siksikan. Even yung mga private hospitals natin napupuno pa minsan. Kasi nga po, kulang yung number o yung bilang ng ating mga doktor. Imagine niyo, 4 na doktor lang sa 10,000 mga tao. 'Di ba? Ang hirap po niyan, 'di ba? Ang hirap niyan kung paano magkasakit yung ganong karami. Lalo na nga po dito sa COVID-19 natin, ang dami pang nabawas na doktor. Kaya gano'n na lang po yung pagnanais ng ating pamahalaan na madagdagan yan. Alam niyo po ba ang ideal? Ang ideal po na ratio kahit papano ay 10 doktor sa 10,000 populasyon. Yan po yung kanila pong ratio, ideal ratio, na tingin nilang tamang-tama lang. Pero sa Pilipinas, 4 out para sa 10,000 mga tao. Ibig sabihin talagang kulang na kulang po. Ang isa po sa dahilan niyan, wala masyadong nag-aaral. Wala masyadong nag-aaral ng doktor o ng medisina. Bakit? Ay napakamahal. Diba? Napakamahal po ngayon. Milyon-milyon ang gagastusin mo. Diba? Para ikaw ay maging doktor dito po sa Pilipinas. Kung tutusin, mura pa rin siya. Mura pa rin siya. Bakit? Kaya nga nakikita nyo dito sa paligid, lalo dito sa aming sa Davao, ang daming mga Pakistani, mga Indian, nag-aaral po sila ng medisina dito sa Pilipinas. Kasi nga, mas mura pa rin nga daw. Ang tingin nila mas mura pa rin sa Pilipinas mag-aral. Pero, para sa ating mga Pilipino, mahal pa rin yun. Di ba? Mahal pa rin. Hirap na hirap nga yung mga magulang na makapagpatapos ng high school Di ba? Kung kumuha man ng college course yan, mga vocational courses na lang ang kinukuha, 'di ba? O kaya yung ibang mga kurso na hindi ganong kamahal ang matrikula, hindi ganong kamahal ang gagastusin nila, at mas maigsi yung panahon ng pag-aaral. Ibig sabihin po, umiiral yung pagka-praktikal ng mga Pilipino.
sa usapin po ng pag-aaral. Ibig sabihin, kaysa mag-doktor ka, dito ka na lang, mag-teacher ka na lang, o mag-pulis ka na lang, mas mabilis matapos, di ba? At yung trabaho, meron din namang makukuhan trabaho. Kaya yan po yung iniisip ng ilang mga magulang natin. Kasi nga, una, mas mura. Compared mo naman, di ba? Ikumpara mo naman yung pagiging doktor sa teacher. Mas mura naman talaga mag-aral ng pagiging teacher. Di ba? Kaya nga po ito ang sinasabi po ng ating mga senador na dapat yung gobyerno gumawa ng paraan para maging affordable o kung hindi man affordable, tumulong yung gobyerno sa mga Pilipino na mga gustong mag-aral maging doktor. Yan po yung laman nito pong batas po na ito. Ito pong tinatawag nila na Medical Scholarship Bill. Yan po ay para aprubahan na ng plenaryo po ng Senado dahil nga po nakikita nila na kung hindi ito masosolve, itong problema na ito, itong kakulangan ng doktor, baka mas malaking problema ito sa hinaharap. Andyan pa, ito pong offer ng mas malaking sweldo para sa mga doktor natin sa ibang bansa. Naalala niyo, yung mga nurse natin, minsan nagkaubos tayo halos. Dahil ang pakay, kaya nagna-nurse, mag-a-abroad. Mas malaki sweldo. Ganon din po sa mga doktor. Yun din yung nakikita nila na, okay, pagkatapos ng doktor, may malaking offer sa abroad. Nagna-nurse pa nga di ba? Doktor na siya Pilipinas, Pero ang papasukan sa ibang bansa ay nurse. Bakit? Kasi yung offer ng nurse sa ibang bansa, mas malaki kaysa sa kinikita ng doktor sa Pilipinas. Ayan din yung tinitingnan din ng ating pamahalaan. So ngayon nga po, ang hakbang po na ito, ang batas po na ito, ay nilalayon po nito na magbigay, mag-provide, mag-establish ng Medical Scholarship and Return Service Program para po sa mga deserving Filipino students sa mga state universities and colleges. Yan po ang laman po ng batas po na yan. Ibig sabihin, the scholarship grant will cover tuition and other school fees including board and lodging, transportation, at iba pa pong miscellaneous expenses. Yan po yung pinapaliwanag ng ating mga senador na nagsusulong po nitong batas na ito. Ibig sabihin, bibigyan ng scholarship, sasagutin ng gobyerno yung kanilang mga miscellaneous fee, tuition fee, transportasyon, yung pong kanilang mga board and lodging kung sakali mang malalayo sila sa kanilang mga tahanan mula sa paaralan, yung gobyerno po ang sasagot. Pero in return, pag nakapagtapos ka at pumasok ka sa programang ito, kailangan maglaan ka ng panahon na ikaw ay magseserbisyo sa bansa. Kaya yan po ay sa public health o yan po ay private practice. Tingnan po natin yung nilalaman po ng batas. Pero ang importante, matiyak natin na pagka itong batang ito, pinag-aral ng gobyerno na pagtapos, naging doktor, magseserbisyo muna siya sa Pilipinas at hindi muna siya mag-a-abroad at doon magtatrabaho kasi masasayang din. Masasayang din yung ginastos ng gobyerno kung siya ay mag-a-abroad lang at doon niya ipapractice yung kanyang natutunan dito sa bansa. At least magandang balita po ito kahit papaano para po sa ating mga kababayan. Lalo na po yung mga pamilya na hirap sa buhay, para bang nawala na ng pag-asa na yung kanilang mga anak ay mapag-aral nila ng maayos na kurso. Gaya ng pagiging doktor. Ganoon naman di ba? Ang mga bata, tanong ano gusto mo maging? Doktor. Yung kagad ng pumapasok, doktor. Pero sa isang magulang na isang kahig isang tuka, sakto lang yung kanilang kinikita sa survival nila sa araw-araw, parang maisasantabi yung pangarap na yun. Pero kapag po natupad at naipatupad itong batas na ito, di ba, nagganap ng maging batas, pondohan ng gobyerno, kahit pa paano, kahit pa mahirap ka, pwede kang mangarap at masabi mong pwedeng magdoktor. Bakit? Kasi yung gobyerno tutulong. Di ba? Tutulungan ka ng gobyerno sa iyong matrikula at sa iba pang mga gastusin. Yun nga lang, pagkatapos mo mag-aral, it's high time na magbayad ka naman doon sa ginastos sa iyo ng gobyerno sa pamamagitan ng pagseserbisyo mo dito sa Pilipinas, dito sa bansa, kasi yung gobyerno ang nagpaaral sa iyo. Di po ba? At least, pagka siguro may certain time lang din na i-allocate yung pong ating gobyerno na ikaw ay magserbisyo dito sa bansa, and pag natapos na kumpleto mo yun, pwede ka nang mag-abroad or mag-ibang mga profesyon, doon ka na sa ibang bansa mag-practice, di po ba? Kayo po ay nanonood dito pa rin sa ating programang Sa Totoo Lang. Lumalakin man po ito. Batiin ko lang itong ating mga nag-post po rito. Si Ma'am Dessa Peñaranda, good afternoon po.
Julie Fernandez mula po sa Davao City. O nga, mainit na hapon pero mayat maya kumukulimlim ha. Sabi ni Erwin Cortez, mainit na hapon sir. Mainit na hapon din po. Pero mag-ingat kayo ha dahil may mga lugar na na may storm signal. Puntahan natin mamaya-maya yan ha. Anong mga lugar yung may mga storm signal na? Good afternoon, watching from Bantayan Island, Cebu City, si Ma'am Florlyn Gopong. Ma'am, maayong hapon din ha sa Cebu. Sir John Pisanya, magandang hapon din po sir. Banat na, o nga. Mamaya rin ha, si Sir John Pisanya, mapapanood din po ninyo siya dito rin sa Banat, Pilipinas, tapos sa Sandigan News at dun po sa The President News na page. Doon po ninyo puntahan para mapanood po ninyo rin si Sir John Pisanya. Norberto Ortiz from Quezon City. Good PM po, Sir Norberto Ortiz. Ito po si Rex Arnaldo. Ayan, humihingi nga ng tulong sa DSWD. Ito mamaya may balita tayo sa DSWD ha. Abangan po natin. Ito po. Sir George JT Alinio. Sir, good afternoon po. Magandang hapon po, sir. Ito, yun nga, si Sir Rex Arnaldo. Mamaya po hanapan natin yan. Good PM, Sir Nelson Gatchalian from the National Irrigation Administration. Yan, kasama natin dyan. Sana nga po matuloy ang ganyang programa, sabi ni Sel Ordanya. Sa tingin ko naman, sa ngayon, sa tinatakbo po nitong batas po na ito, mukhang matutuloy naman. Dahil lahat naman po ay sumusuporta dito sa batas po na ito. Dahil para to talaga sa ating mga Pilipino. Sana di ba kung ganyan yung mga ginagawa ng ating mga senador, di ba? Yung ating mga congressman. Sana ganyan ang gagawin natin para maging kapaki-pakinabang, para hindi masayang yung boto sa inyo ng mga Pilipino. Di ba? Unahin nyo itong mga ganitong franchise. Lagay na sila ng ng provisional franchise. Itong ABS. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Ito yung mga pamilyang napag-iwanan doon po sa pamamahagi nitong Social Amelioration Program. Sinasabi po ng DILG naman ngayon na kasama pa rin sila. Sabi po ng DILG, kasama pa rin nabibigyan yung mga naiwan. Ibig sabihin po nung naiwan, kasi nga, di ba may mga lugar na natapos na yung pamamahagi. Pero sabi nila may mga valid pa na mga Pilipino, mga pamilya doon na dapat mabigyan. Ang sabi po dito ng DILG ay ito pong mga left out families. Kahit po kayo ay nasa GCQ area, ay kayo po ay mabibigyan ng Social Amelioration Program. Yan po ang isa sa in-announce kahapon ni spokesperson Harry Roque. Presidential spokesperson Harry Roque na kino-quote naman po ni Undersecretary Jonathan Malaya ng DILG. Ibig sabihin po, yung mga dapat na makatanggap, napag-iwanan sila dahil nag-GCQ na, ibig sabihin, lifted na yung ECQ sa kanilang lugar, pero makakatanggap pa rin daw sila. Yan po yung sinasabi po ng DILG at ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Sana po, itong ating presidential spokesperson, itong ating DILG, at itong ating DSWD ay nag-uusap. Kasi baka ayan na naman tayo. Sasabihin ng DILG, kasama. Sasabihin ng Malacanang, kasama. Sasabihin ng DSWD, hindi kasama. Diyan nagkakaproblema. Kasi kami, binabalita namin. Sabi ng DILG, kasama. Mamaya pala, sasabihin ng DSWD, hindi. Ay sana po nag-uusap itong ating mga ahensya ng pamahalaan. Diba? Kasi pag nakapag-usap sila, nagkasundo sila kung sino yung bibigyan, ibaba nyo naman sa baba. Ibig sabihin, puntahan nyo yung mga LGUs, yung mga barangay, at sabihin ninyo, kasama yan. Kasi ang daming problema nangyayari. Doon sa kabilang bayan, sabi, kasama yung mga OFW yung nawalan ng trabaho. Dito sa kabila, hindi daw kasi may kamag-anak na OFW. Naalala nyo yung pinag-usapan natin last time? Di ba po? Ibig sabihin, dyan mismo nagkakaproblema sila. Yung DILG sasabihin ganito, yung Malacanang sasabihin ganito. Ang DSWD naman, iba rin yung sasabihin nila. Sana mag-usap-usap sila para iisa yung kanilang tunada, iisa yung kanilang direksyon, at the same time, ibaba naman nila doon sa mga LGUs yung kanilang mga guidelines para maging malinaw at hindi iba-iba yung patakaran.
Ang nangyari, iba-iba patakaran. Doon sa kabilang bayan, pwede. Doon sa kabilang bayan ay hindi. Kaya nagiging problema. Nagkakasilosa. Kasi sabi, sa kabilang barangay, pwede. Pareho lang naman sila ng qualification ng tao. Pareho lang silang mahirap, pareho lang silang nasa abroad yung kamag-anak, kaya lang nawala ng trabaho. Bakit dito nabigyan, sa kabila ay hindi? Di ba po? So asahan natin, we are hoping. Kami po'y umaasa at nagdarasal na sana dito po sa second tranche ay sana maging mas maayos, mas simple, at mas malinaw itong mga detalye, nitty-gritty at guidelines na ilalabas po ng DILG, DSWD ng Malacanang hanggang doon sa mga LGUs. Sana po makarating yung mga impormasyon na yan. Dahil araw-araw, ang dami naming tinatanggap na mga mensaheng nagpapatulong. Ang amin naman po rito ay kalampagin lang itong mga ahensya na ito. Diba? Manawagan, mga lampag lang, DSWD, DILG, na ayusin naman natin. Tama yun, gawing simple, responsable dapat yung pamamahagi. Andiyan naman yung Malacanang, sinasabi nila, papanagutin nila yung mga umabuso dyan sa pondo na yan. Salamat naman po kung gagawin po yan. At bibigyan ng reward yung mga nagsusumbong, di po ba? Kaya lang nga, itong second tranche ng ating pinag-uusapan. Meron, sabi ni Secretary Roque, nag-umpisa na daw yung pamimigay. Sabi ng DSWD, naghihintay pa sila ng guidelines. Ano ba talaga, kuya? Ayusin naman po natin. Di ba? Yung simpleng information dissemination ay hirap tayong maibaba sa publiko. Lalo na siguro itong bilyong pondo na ito. Kaya nagkakaroon tayo ng problema. Sana po, di ba? Sana nga po, maayos itong problemang ito. Second tranche, ayan, maisama ba itong mga labas na ng GCQ? Sabi ng DILG kasama. Sabi ng Malacanang kasama. DSWD naman, anong sasabihin? Dapat kasama. Kasi nga, kahit pa sabihin mong lifted na yung ECQ sa kanila, GCQ na, kung hindi pa naman magbubukas yung kanilang kumpanya, kung hindi pa magbubukas yung kanilang pinagtatrabahuan, paano? GCQ nga sila. Pero hindi po yun ang dahilan na maalis na sila doon sa programa na yun, na dapat sana sila makatanggap ng pondo, tulong. Ay marami po mga senador nagsasabi, dapat kahit pa GCQ na, ay makatanggap pa rin sila ng tulong. Doon po tayo, di ba? Yun yung ating panawagan. Sana ay maayos nga yan, mapag-usapan ng maayos ng ating mga opisyal po ng pamahalaan. Ito, tutulong pa itong AFP. Sana nga ay tulong ito, di ba? Baka dumagdag din sa confusion. Wag nawa. Wag sana po mangyari na makadagdag pa sa confusion itong pagsali ng AFP. Kasi po, inatasan na ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang ating pong Armed Forces of the Philippines na tumulong dito po sa pamamahagi ng Social Amelioration Program para po sa mga pamilyang Pilipino, lalo na po dito sa Metro Manila. Sinabi po ni General Filimon Santos, ang ating AFP Chief of Staff, meron na pong order para sa kanila na mag-provide ng assistance doon po sa DSWD, doon po sa pamimigay ng tulong o ng SAP program. Yan po yung gusto ng ating Pangulo para po maging mas maayos, mas maging transparent, at hindi mawala yung pondo po na yan. Sana nga po ay gawin ng ating militar, ng ating AFP, yung kanilang trabaho na tumulong sa pagsasaayos. Hindi makadagdag doon po sa confusion ng publiko. Baka mamaya maglalabas din sila ng kanilang impormasyon. Nagulo na po lalo. Di po ba? Ito po, yung mga lugar na may mga storm signals. Ingat-ingat po tayo, mga nanonood po sa atin Signal number 1, daanan ko lang. Ito po yung Ambo, Bagyong Ambo. Signal number 1 po, dyan sa Aurora, Bataan, Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Metro Manila, northern portion po ng Leyte, Pampanga, rest of Luzon, Rizal, Romblon, southern portion of Nueva Ecija. Signal number 1 po dyan sa mga lugar po na yan. Signal number 2 naman, dala po ng Bagyong Ambo, ito pong Biliran, Burias Island, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Marinduque, Masbate, rest of Eastern Samar, rest of Samar at southern portion po ng probinsya ng Quezon. Signal number 3, ingat po, signal number 3, malakas-lakas ito. Albay, northern Samar, northern portion of Eastern Samar, northern portion of Samar, Sorsogon, at ito pong Tikaw Island. Yan po yung mga lugar ngayon na may mga storm signal, kaya po ingat-ingat po tayo mga kababayan. Diyan po sa mga lugar po na yan, maghanda-handa po tayo.
Yung ating po mga gobyerno naman dyan, LGU dyan, sana po ay nakapaghanda na rin ng tulong para po sa mga mabibiktima naman nitong bagyo. At kung kailangang lumikas, di ba? Lumikas na po kagad tayo. Di po ba? Yan po yung ating panawagan sa ating mga kababayan. Ito, usapang ABS-CBN. Dahil ito yung naman halos ng balita na naman, itong ABS-CBN, yung pong panukalang provisional franchise, aprobado na sa second reading ng Kamara nitong Miyerkules, yung pong panukalang batas na gawaran ng pansamantalang prangkisa o franchise, yung ABS-CBN hanggang October 31. Ito ay para muling makapag-broadcast ang telebisyon at radyo ng ABS-CBN habang wala pa itong panibagong 25-year franchise ang network. Pagkasimula po ng sesyon, agad ini-refer sa Committee of the Whole. Ibig sabihin, hindi na dinaan doon sa Committee on Franchise. Buong Kongreso na. Sila na po. Ang nag-sponsor mismo nito ay si Speaker Alan Peter Cayetano. Para wala na rin masabi. Ay sabi, inuupuan ni Speaker Alan Cayetano. Ito, siya na mismo yung nag-sponsor niyan. Ano man, yung kanyang layunin dyan, ano man yung kanyang pakay dyan, bahala siya. Diba? Kasi siya naman yung binabatikos ngayon. Nandun tayo sa sa kalagayang dami doon si Speaker Alan Cayetano dyan. Hindi niya gawin, babatikusin siya. Gawin niya, ay babatikusin pa rin siya. Pero yun na nga, ang lagi nating sinasabi, trabaho nila yan. Trabaho ng Kongreso yan. So tama lang siguro na trabahuin talaga niya. Ano man yung pakay niya, yung kanyang motibo, bahala siya. Kung bakit siya pa personal ang gumawa niyan. Di po ba? So ibig sabihin, by June, inaasahan na baka magbalik ere na itong ABS-CBN po na istasyon. Kita nyo, iba na naman. Nakikita nyo po ba yung approach mga nasa social media? Sino naman ang lumalabas? Yung naman, yung si Catherine Bernardo at saka si Daniel Padilla na naman. Sabihin, tapos na, sunog na yung Kim Chiu, sunog na yung Coco Martin. Ito naman, Catherine Bernardo naman, Daniel Padilla na naman. Nakikita nyo paano talaga nilang ginagamit ito pong mga celebrity po na ito, na tanggapin natin, talagang sikat naman, di ba? Kaya nga sila hinaharap Kasi kung hindi sikat ang harap, sino siya? Siya, sabi nga nila. Sino sila? Hindi yan papansinin at hindi yan makakakuha ng suporta kasi hindi naman kilala. Kaya nga yung sikat ang hinaharap nila. Yung mga popular na mga artista nila dyan. Una, sila yung malaki ang mawawala. Sila yung malaking mawawala ng kita dyan. Tapos sila rin yung nakikita ng ABS na, maraming supporter to. Pag ito nagsalita, di ba yung sabi ni Catherine, dapat magsalita tayo. Una, natakot ako. Natakot o tinakot? Di ba? Malay natin. Diba? Tinawagan ng himpi na bakit hindi kayo nagko-comment? Bakit hindi kayo nagpapahayag ng suporta? Kayo yung nagtatrabaho rin dito. Tama po yung sinasabi ni Speaker Cayetano. Napakinggan ko yung part ng kanyang speech kahapon. Yung sinasabi niya na okay lang maging loyal kayo dun sa inyong mga istasyon. Tama yun, naintindihan niya. Dahil yan yung nagbibigay ng kita sa inyo, yan ang bumubuhay sa pamilya ninyo, lalo na itong mga celebrity. Pero huwag sanang kalimutan nito pong mga artista na ito, yung iba pang issue. Yung issue po ng problema sa franchise. Yung issue po sa KBO, yung kanilang mga, di ba, maraming issue rito. Hindi po ito issue ng pagsikil lang doon sa kanilang kalayaan na makapag-broadcast. Kaya nga sabi nga ni Speaker Cayetano na, okay, isinara ang ABS, tama? Isinara. Hindi nag-ooperate. Pero yung mga may TV Plus, di ba? Punta ka doon sa sine mo, andun yung TV Patrol. Di ba? Nasa ANC, nasa online, tuloy naman sila. Sabi nga ni Speaker Cayetano, yung kanilang presensya online, yung kanilang presensya sa cable TV, yan po ay patunay na hindi sila sinisikil. Hindi po sila pinipigilan, hindi sila pinagbabawalan na makapaghayag, makapagbalita. Ang binabawal sa kanila, gamitin yung prangkisa na hindi naman na sa kanila. Dahil sa ngayon, wala nga silang franchise. Yung airwaves na yan, hindi mo pwedeng gamitin yan. Kasi wala ka ng prangkisa para gamitin yan. Di kung umanap sila ng ibang avenue, cable, internet, nagpapatuloy yung kanilang operasyon. Patunay nga, sabi niya, na mayroong press freedom. Nagpapatuloy yung ating kalayaan na makapaghayag ng balita o saloobin natin. Yan freedom nga na yan ang nangyayaring inaabuso tuloy. Di po ba?
Sa sobra nating grabe yung ating freedom, eto na, ang dami ng mga gumbong din na kung ano-ano sinasabi, kung ano-ano pinopost sa internet. Nandyan na maglabas ng reward sa makakapatay sa ating presidente. Tama pa ba yan? Nasa saktong pag-iisip pa ba yung mga ganyang mga tao? Nasobrahan na yata ng quarantine. Nasobrahan na yata ng quarantine, kaya ganyan kung makapag-post, wala na talaga silang magawa. Di pinag-aaresto, pinaghuhuli itong mga gumagawa nito kasi akala ninyo sobrang wala kayo, irresponsible kayo sa paggamit ng social media. Akala ninyo walang mga batas na sumasaklaw dyan. Kahit pa may kalayaan tayo, we are bounded by laws. Kailangan sumunod tayo dun sa mga batas na umiiral. Yan, yung pagbabawal, pagpapakalat ng fake news. Di ba si Mocha Uson ngayon, pinatawag din ng NBI. Sabihin ng mga oposisyon na hindi pinananagot itong mga nasa gobyerno. Ito yan, di ba? Yung si Sina, si NCRPO Chief Sina, iniimbestigahan din. Patas, di po ba? Patas. Ibig sabihin lamang, yung atin pong paggamit ng social media, makapag-post tayo ng kung ano-ano, yan patunay na mayroon tayong kalayaan. Huwag mo lang sobrahan, huwag mo lang labagin yung mga batas. Bawal yun. Bawal po sa batas yun na magbanta ka sa Pangulo, sa buhay ng Pangulo. Hindi lang pagbabanta Yung manawagan ka. Iba yung pagbabanta na ikaw mismo papatay. Iba yun. Ito hindi Sino mang makapapatay, magbibigay ako ng reward. Ay mas delikado po yun. Kasi kung magbanta ka, ikaw lang, alam nila ikaw ang gagawa kasi ikaw ang nagbanta. Pero yung ikaw ay manawagan, sino man, bisay naglalagay ka ng bounty ng patong sa ulo ng isang tao, magpag-aagawan yan. Buti sana kung lahat ng tao kasing intelihente ng marami. Di po ba? Paano kung meron kang katulad nitong pangalan nitong tinamaan na magaling, itong Ronel Mas na ito? Ayoko tawagin teacher nakakahiya. Parang insulto sa mga teacher na tawagin mong teacher itong ganitong klaseng tao. Hindi mo makukonsider. Kaya nga nagtataka ako dito sa dito sa ACT teacher na ito. Itong ACT teacher party list na ito, sabi nila po, yun daw pong economic state ng taong ito o ng mga guro ay nagpapakita na hindi dapat hinuli itong si Ronel Mas kasi daw ito yung kanilang nakakatawang paliwanag. Yun daw mga teacher, maliliit ang sweldo. Ibig sabihin, maliliit ang sweldo ng teacher, walang kakayahan itong si Ronel Mas na magbigay ng 50 million pesos na reward para doon sa papatay sa Pangulo. Yun po ang kanilang kasimpleng explanation. Di ba? Ano po sa tingin nyo? Di ba, pati itong ACT teacher, isa pa ito. Na hindi rin, sabagay, minimisrepresent na naman talaga nila. Di ba, itong mga leftist organization, talaga namang minimisrepresent lang nila yung kanilang grupo ng mga guro. Iilan lang naman sila. Hindi naman nila dinadala talaga yung boses ng mga teacher. Ito tuloy ngayon, itong gunggong na ito, itong boses nito dinadala nila. Kasi nga daw, wala daw kakayahan si Mas na magbigay ng 50 million. Kaya daw dapat hindi siya kinasuhan. Malay ba natin kung may maniwala dyan? O malay ba natin kung may gumagamit lang sa kanya? Hindi rin natin masabi. Isa rin po yung posibilidad. Kaya ewan ko rito kay ACT Secretary General Raymond Basilio. Baka ito isa rin sa pwede nating tawagin, hindi pwedeng tawagin teacher. Nakakahiya rin tawagin teacher kung ganito yung kanilang argumento. Diba? Nagbanta ka, ibig sabihin Ang tanong natin, tama ba o mali yung ginawa ng Ronel Mas na yon? Wala tayong nakita. Ang binabatikos tuloy nitong grupo na ito, yung NBI na humuli. Bakit daw hinuli? Hindi man lang natin nakita na binatikos nila o kinorek man lang nila yung kasamahan nilang guro na mali yung ginawa. Alam nilang mali yung ginawa. Pero pinagtatanggol nila sa pangangatwiran na baluktot na hindi daw yung kayang gawin ni Mas kasi maliit ang sweldo ng teacher. Kaya dapat itaas yung sweldo ng mga teacher. Ito mo nga naman. Diba? At yung mga ganyang argumento kung saan hinugot hindi natin maintindihan. Diba? Baka katulad din ito ni Ronel Mas na hindi mo rin makukonsider na teacher. Nakakahiya. Nakakahiya. Binatikos pa niya. Ito daw po ay yung pag-aresto daw po ay atake sa free speech. Kalayaan ba yun? Bahagi ba yun? Makukonsider ba natin na free speech yan, mga kababayan?
Ha? Kayo pong nanonood sa atin? Yung po ba ang ginawa nung teacher na yon, nung Ronel Mas na yon, na nagsabing, okay, lalagyan ko ng bounty o ng reward 50 million yung makakapatay kay Duterte. Yan may parte ng freedom of speech? Ha? O yan ay criminal mind na yan? Utak kriminal yung tumatakbo dito sa taong ito. Kaya niya sinabi yun. Kasi kung free speech lang, okay. Kung ipinost mo dyan, inutil na gobyerno, hindi kayang taasan ang sweldo ng guro, yun ang free speech. Walang aresto sa'yo doon. Pero sabihin mo na magbibigay ka ng 50 million sa papatay sa presidente at sabihin mong free speech yan, tanga rin yung nagsasabi niyan. Pasensya na po. Diba? Pero sa totoo lang, sabi nga ng ating programa, matatawag mo bang parte ng free speech yan? Magbigay ka ng bounty sa ulo ng ating mahal na Pangulo? Kayo nga, galit na galit kayo, di ba? Pagka si Presidente Duterte naglalagay ng reward sa ulo ng mga kriminal? O bakit hindi nyo sabihin free speech din ng Pangulo yan? Bakit kayo nagagalit? Pagka sinabi ni Presidente Duterte, bibigyan ko ng 2 million yung makakaturo o makakapatay dyan sa mga NPA leaders. Bakit sinasabi nyo talaga utak kriminal ito si Duterte? Teachers, bakit ganon? Tanong po natin sa inyo, bakit hindi nyo i-consider na free speech din ng Pangulo yun? Huwag na natin sabihin Pangulo siya. Bakit hindi natin sabihin free speech yun? Ni Duterte, di ba? Na magsabi siya na lalagyan ko ng reward yung makakapatay sa mga NPA leaders. Kasi sinasabi nyo, free speech ni Ronel Mas. Di ba? Sabi nyo, free speech niya yun. Nasabihin niyang maglalagay siya ng 50 million sa makakapatay kay Duterte. Hindi mga katwirang binalasubas ba? Di ba? Itong ginagawa nitong grupo na ito. Ito yung grupo na ito talagang binalasubas yung kanilang pangangatwiran. Free speech, mag-offer ka ng reward. Kaya totoo o hindi, mali yun. Diba? Kaya totoo hindi, mali yun. Nagbanta ka pa rin. Nag-offer ka pa, nandamay ka pa. Sana sinabi mo, ikaw ang papatay. Para yung kaso ay grave threat, pwede ka pa rin kasuhan. Pero ito, inilagay mo sa panganib ang buhay ng isang tao, ng ating Pangulo in particular, kasi mas marami tuloy ang magnanais na gawin yun. Diba? Kung tatlo yung tanga na nakumbinsi mo, sa pag-aakala ng tatlo na talagang meron kang 50 million, malay ba nila na teacher ka? Malay ba nila? Nabasa nila. Pareho sa'yo tatanga-tanga rin yun. Nasain nila. Planuhin nila yung pagpatay sa Pangulo. Tatlo. Di tatlo kagad. Di ba nakagawa ka ng tatlong kriminal dahil dyan sa free speech na ginagawa mo? Yun ang tanong natin, teachers. Bakit? Bakit pag si Presidente Duterte nagsasabi, bibigyan niya ng reward yung makakapatay sa mga kriminal, bibigyan niya ng reward yung makakapatay sa mga leader ng NPA, bakit nyo siya binabatikos? Bakit hindi nyo i-consider na free speech niya yun? Kung itong si Ronel Mas, kinoconsider nyo free speech niya, yung pagsasabi niyang magbibigay siya ng 50 million sa ulo ng ating Pangulo sa sino makakapatay sa ating Pangulo. Di ba? Fair tayo dapat. Ganon din dapat tayo mag-isip. Yung mga taga-ACT teachers, kayo yung nga sinasabi natin sa ating mga kababayan. At least kahit papano, natututo tayo. Marami-rami ng mga left-leaning organization, mga leftist na mga party list, kahit papano naalis na sa Kongreso. Salamat. Diba? Sana damihan pa. Next election, galingan natin kung nandyan pa yung party list system po na yan, pumili tayo ng mga party list group na talagang makakatulong po sa atin. Yung mga party list group na talagang ire-represent tayo, dadalhin yung ating boses. May magandang ating explanation dyan sa party list system na yan sa susunod siguro nating episode. Para wag tayong mabiktima. Yung mga guro, teachers, akala nila ire-represent sila ng ACT teachers. Kita nyo. Kaninong boses ang nire-represent? Isang tao na hindi mo nga matawag na teacher dahil sa kanyang isip Yung sa kanyang criminal mind, matatawag mo ang teacher. Hindi po ganyan ang mga teacher. Patunay lang itong ACT teacher dahil yun ang kanilang pinagtatanggol, hindi kayo dapat mag-represent sa mga guro. Nakakahiya. Kakahiya. Lalo po tayong oras. Overtime po tayo dito sa ating programang Sa Totoo Lang. Sana po ay marami po kaming na-share ng mga impormasyon, balita, komentaryo sa inyo. Ulitin ko lang po, pwede po ninyong i-like, i-share. Ito pong ating pong mga programa dito, ang ating pong mismong page. Marami po tayong mga balita from time to time. Amin pong ipinopost dito sa ating Banat Pilipinas News na page. Walang inuurungan para sa bayan, Banat Pilipinas News, Sandigan News at The President News. Pakibisita, pakilike, pakishare
at pakifollow po yung aming mga social media accounts. Lalo po tayong oras, sa ngalan po ng bumubuo ng Sandigan Publications, Ma'am Desa Peñaranda, Sir George J.T. Alino, Sir King Kimpan, every morning mapapanood po ninyo, Sir John Pizania, every night. Ito po, si Luel Kilman. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang bukas po, same time, same channel. Salamat po. Bye-bye.